Well, mga kapupong mariing itinanggi ni na Senador Tito Soto at Senador Erwin Tulfo ang mga aligasyong lumutang sa isang pagdinig ng Senado kung saan 18 dating miyembro ng Philippine Marines ang nagsabing may mga pagkakataong naghatid umano sila ng mga maleta na naglalaman ng malaking halaga ng pera para sa ilang personalidad sa politika. Ayon sa mga testigo, kabilang umano sa mga nakatanggap ng naturang mga maleta, sina Soto at Tulfo. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, ay wala pang inilalabas na dokumentaryong ebidensya na nagpapatunay sa mga aligasyong ito at nananatiling bahagi pa rin ito ng nagpapatuloy na investigasyon. Sa pagdinig mga kapopong, sinabi ng isang testigo na personal umano siyang naghatid ng ilang malalaking maleta sa isang lokasyong iniuugnay kay Soto bago ang panahon ng kampanya para sa halalan. May isa pang testigo na nagsabing mayroon ding kahalintulad na paghahatid para kay Tulfo. Agad namang itinanggi ng 2 senador ang mga paratang. Ayon kay Soto, may mga bahagi ng testimonya na hindi tugma sa mga panahong tinutukoy ng mga testigo. Samantala, sinabi ni Tulfo na may mga hindi pagkakatugma sa bilang ng mga maleta at sa halaga ng perang umano'y laman ng mga ito. Lumabas din sa pagdinig ang pangalan ni Representative Leila de Lima, ngunit inamin ng isa sa mga testigo na maaaring nagkaroon ng pagkakamali sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa listahan. Nauna na ring itinanggi ni De Lima ang anumang kaugnayan sa mga aligasyon. Mga kapupong, sa mga oras na nagpapatuloy ang pagsusuri ng Senado at iba pang autoridad, patuloy ring hinihimay ang mga testimonya na naisumite. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang investigasyon at nananatiling mga aligasyon pa lamang ang mga paratang na iniharap sa mga hearings na ito. Merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, ikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung 2 na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po. So, mamimili siya mula sa 5, ganon? O minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya? Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yun, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Siguro, kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yun. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team AAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Well, mga kapupong, naging sentro ng atensyon sa Senado nitong Huwebes ang mainit na komprontasyon sa pagitan ng ilang mambabatas at mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control project. Sa mga oras na dumarating ang grupo ng mga dating miyembro ng military sa Senado, agad umanong nagkaroon ng kalituhan sa pasukan ng gusali matapos pigilan ang kanilang pagpasok dahil sa umiiral na mga direktiba sa loob ng kapulungan. Kasama ng grupo sina Pia Cayetano at Robin Padilla na nagsikap na maipasok ang mga inimbitahang resource persons para sa nakatakdang pagdinig.
Mabilis na uminit ang sitwasyon nang magkaroon ng magkakaibang interpretasyon sa mga patakaran tungkol sa access sa Senado. Sa mga video at larawan na kumalat online, makikitang naging emosyonal ang usapan ng ilang opisyal at mambabatas sa mismong entrada ng gusali. Kabilang sa mga nasa lugar si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sa gitna ng kaguluhan, nakita rin sa ilang kuha ang maikling pisikal na pagdikit ng ilang personalidad bago agad na ibalik ang kaayusan ng mga autoridad at security personnel. Ang naging tensyon ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng Senate inquiry na sumusuri sa iba't ibang usapin kaugnay ng flood control projects sa bansa. Ayon sa ilang senador, mahalagang maituloy ang pagdinig upang mabigyang linaw ang mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo ng bayan at implementasyon ng mga proyekto. Sa isang online broadcast mula sa Senado, mga kapupong, sinabi ni Senator Cayetano na hindi dapat mapigilan ang mga resource persons na nais magbigay ng impormasyon sa komite. Iginiit niya na mahalagang marinig ang lahat ng panig upang magkaroon ng mas malinaw na larawan ng publiko tungkol sa mga isyong sinusuri. Para kay Cayetano, kabilang ang flood control investigation sa mga pinakamahalagang usaping dapat matapos bago magsara ang kasalukuyang sesyon ng Kongreso. Naniniwala rin siya na may mga bagong impormasyon at testigong makatutulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sa mga nakalipas na buwan, naging tampok ang naturang inquiry dahil sa mga alegasyong may kinalaman sa ilang infrastructure project na pinunduhan ng gobyerno. Layunin ng mga pagdinig na suriin kung sapat ang mga umiiral na mekanismo ng transparency at accountability sa paggamit ng pampublikong pondo. Kasabay ng mga pangyayaring ito ang nagpapatuloy na usapin tungkol sa pamunuan ng Senado. Isang araw bago ang insidente, muling nakapagtipon ang grupo ng mga senador upang makabuo ng quorum at maibalik ang operasyon ng kapulungan matapos ang ilang araw ng hindi pagkakasundo. Dahil dito, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President matapos ang mga pagbabagong naganap sa loob ng Senado. Kalaunan ay kinilala rin ng Malacanang ang naging aksyon ng mayoryang grupo at sinabi na ito ay naaayon sa umiiral na mga tuntunin. Gayunman, hindi lahat ay sang-ayon sa naging pagbabago. Patuloy na kinukwestiyon ni Cayetano ang legalidad ng proseso at iginiit na mayroon pang mga bagay na dapat malinaw na masagot kaugnay ng pagpapalit ng leadership. Ayon sa mga eksperto sa politika, ipinapakita ng mga kaganapang ito ang mas malalim na pagkakahati ng pananaw ng ilang mambabatas sa mahahalagang pambansang usapin. Sa kabila ng tensyon, nananatiling nakatuon ang interes ng publiko sa flood control investigation. Umaasa ang maraming mamamayan na makatutulong ang mga pagdinig upang magkaroon ng mas malinaw na pagtingin sa paggamit ng pondo ng bayan at sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto ng pamahalaan. Sa pagtatapos ng araw, patuloy pa ring pinag-uusapan sa loob ng Senado ang mga susunod na plano kaugnay ng liderato at sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sa ngayon, mga kapupong, nananatiling isa ito sa mga pinakamainit na usaping pampolitika sa bansa, kung saan bawat galaw ng mga mambabatas ay mahigpit na binabantayan ng publiko. Marami ang umaasang malalagpasan ng Senado ang mga hindi pagkakaunawaan at maibabalik ang buong atensyon nito sa mga usaping may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino.